Okay. So again, good afternoon, everyone. So thank you so much for taking the time to attend in this type of training. So yung training natin ngayon is not all about kung ano ba yung gagawin nyo pag nag-demo kayo and such. So hindi siya about dun sa demo nyo. It's like foundation training. So more on motivation and realization, gano'n po. So ayun, I hope kahit papaano may mapulot kayong konting information or konting motivation for you to keep going, okay. So before, we start our discussion, request ko lang po that everyone if magpa-participate tayo, I request everyone to participate with me along the discussion if ever po na I have questions. So feel free to use the chat box. Okay? So yun. Um, this is actually the very first foundation training that I created for you guys. So I realized kasi na when you start something, 'di ba 'pag nag-start tayo, for example, may nakita tayong opportunity online, tapos nakitaan natin siya ng potential, nagka-interest tayo. So, dapat meron tayong, foundation. Hindi lang puwede na, okey mag-start ako, tapos after a few days parang wala na. So, kailangan meron tayong foundation para hindi tayo agad sumuko. Kumbaga sa isang building, 'di ba 'pag, nagpapatayo ng building dapat matatag yung foundation. Kasi 'pag hindi, konting struggles lang maggi-give up na. So 'pag matatag yung foundation ng building kahit marami pang bagyo or disaster yung dumaan, hindi agad siya, masisira. So parang ganun lang din tayo. Okay, so minsan kung ang foundation natin ay hindi gano'n kalalim, yung mga pinaghuhugutan natin, makaranas lang tayo ng konting hirap, magi-stop na tayo, 'di ba? Sino yung gano'n? So ayun, there are three types of people na target talaga ng topic natin today. So number one, halo-halo na kayo dito actually. May mga teachers here, may mga trainees, at hindi ko alam kung may umattend na hindi pa trainees. Pero ayun. So, yung three types of people na target, natin today is number one, someone who started, then suddenly loses their interest to continue for whatever reasons na meron sila. So, yung parang gusto na talaga nilang mag-stop or yung iba baka nag-stop na nga. So ayun, may mga gano'n kasi, 'di ba? Hindi naman natin maiiwasan 'yun na magta-try tayo kasi excited tayo sa umpisa, tapos after a few days nawawala na yung motivation natin, nawawala na yung excitement natin, kaya yung iba nag-i-stop na or iniisip na nilang mag-stop. Meron bang gano'n dito? Be honest. Sino yung gusto ng mag-stop? Papaluin ko, "Weh, bumasa ka na nga Carlos, eh." Mag-stop ka pa ba? Nasa state na po of giving up. Huwag kayong mag-give up. Ano ba 'yan? Okay, so number two type of people naman is someone na iniisip ng mag-quit, pero nagse-second thought pa. 'Yun, yung gusto ng mag-quit pero pinag-iisipan pa kasi baka ito na pala yung, answer prayer ko, gano'n. Ikaw din 'yan, Carlos? Pumasa ka na 'di ba? Mag-start ka na nga, eh. Huwag ka na mag-isip, diretso mo na. Tapos ay ako po 'yan. Hala, ang dami namang gustong mag-give up dito. Huwag kayong ganyan, kailangan niyo ng foundation. Kulang po sa push and motivation, ipu-push natin 'yan. Okay, so yung pangatlo naman, ako di puwedeng give up. Ayun, yung mga gano'n sana, hindi puwedeng give up, 'di ba? Kahit gusto ng give up, hindi puwede. Full-time job nila, puwede. Pero kung kaya naman natin gawan ng solution 'yan, why not, 'di ba? Liquid foundation, puwede rin yung liquid foundation. Okey.
Maraming bills, ayun, oo, maraming bills, wag kayong give up. Isa yun sa puwede nating motivation, "Ay kailangan ko magbayad ng or ay may dadating akong parcel bukas, 'di ako puwedeng sumuko." 'Di ba, mga pambayad niyo sa parcel. So, wag kayong susuko. Tapos, wait lang. Tapos yung pang number 3 naman is, someone who have goals in life and believe that this opportunity might be the answer to that. Kaya tiyatiyaga na maipasa lahat ng steps until makapagturo na. So, sino yung gano'n? May gano'n ba? Yung nagpapatuloy? Kasi baka ito na yung sagot, 'di ba? Wait lang, may makulit na tawag ng tawag. Okay, ayun. For the go lang. A part of me, yes. A part of you lang, dapat buo na, 'di ba? 'Di pa ako trainee pero I'll do my best. Ayun, pang 4th time bago nakapasa sa PD o kahit pang 5th time pa 'yan, kahit pang 6th time pa 'yan, 'di ba? So, 'wag kayong susuko. Tapos ayun, thank you so much dun sa mga nagpa-participate, nag-e-enjoy ako, charot. So, yun. So, mag-start muna tayo dun sa yung mga matinding pangangailangan. Oo, kahit ako ganyan ako before. So, yun, mag-start muna tayo dun sa mga number 1, dun sa mga, attendees dito na nandun sa number 1, okey? Half motivated, half doubtful. Wag ka na mag-doubt. Okay, so sa mga nawawalan na ng interest for whatever reasons, maybe schedule, puwedeng nahihirapan or iniisip na mahirap kasi yung mga napapanood niyo sa PD, 'di ba? Madalas nababasa ko 'to sa ano, sa mga GC niyo. Sabi nila, naka-sit-in ako sa PD tapos parang ang hirap naman, nakakakaba. So gano'n, iniisip nila mahirap kaya hindi na nila tina-try hanggang sa nag-i-stop na lang sila, hindi na sila uma-attend ng training, tapos nagle-leave na sila sa GC, 'di ba? Ayun, may mga gano'n kasi nakikita ko sa GC, 1 week pa lang nandun sa GC nagle-leave na. So ayun, laban lang kapag sumuko ka kasi talagang tinapos na yung chance mo. Hangga't may oo, tama, hangga't may chance, push lang, 'di ba? For Thank you for doing this. I almost gave up po, but reading the GC I got oo, kailangan niyo talaga ng motivation to keep going, 'di ba? So ayun, actually, kaya ko ginawa yung, foundation training na 'to ay para i-MMK ang buhay ko, charot. Hindi, I want to share my success story lang so far, being someone who don't easily give up, ayun. Baka malay niyo, 'di ba? So, first time 'to, actually, first time. So, hindi kasi ako palakuwento. I am actually known as a very introvert person, 'yun. 'Pag merong mga galaan, ako yung taong tahimik lang, hindi nagsasalita, gano'n. So, meron ba tayong gano'n, yung hindi nagsasalita, yung gusto na lang sa kwarto, maghapon kahit 1 week sa kwarto basta may internet, keri, 'di ba? Yung mga introvert gano'n, ayan maraming nakaka-relate. 'Di ba? Tapos pagka for example, yung mga may gala si jowa gusto sumama, sumama nga pero nakatabi lang, 'di nagsasalita, mga gano'n. Yung taga-pulutan lang, totoo 'yun. Ako taga-ubos ng pulutan nila, hindi kasi ako umiinom, ayun. So, pare-pareho pala tayo. Oo, KJ 'pag nasa party lahat sila nagsasayawan, ikaw nakaupo ka lang, 'di ba? Sana all may jowa, ayun baka pakahanap ka dito ng jowa, Hachi, ayun. So, when I say success, story guys, it's not like yumaman na ako or sumikat ako. So, it's not like that ha, baka sabihin niyo, "Ay mayaman na si Mami ganyan, mayaman na si Miss Madel." So, hindi gano'n. Actually nung ginagawa ko 'tong foundation training na 'to,
share ko nga, biglang naisip ko na yung part na yan, eh, yung it's not like when you say success story is yumaman ka na, tapos biglang nag-pop up sa'kin sa timeline ko 'tong, quotes na 'to. Wait lang pakita ko sa inyo. Ayan, kay Miss Mary. Sinend ko sa kanya. Ayan, eto 'to. Ayan, nag-i-scroll ako tapos nakita ko siya nung ginagawa ko 'tong training na 'to. Sabi ko, "Ay parang ano, binibigyan ako ng idea." So ayun, when I say yun nga success, it's not like yumaman na ako, making a ton of money, so it's not like that. What success actually is having purpose, yun. Dapat may purpose kayo. Bakit niyo ginagawa, 'di ba? Purpose mo siguro makatulong ka sa family, 'di ba? Kasi kailangan na. Just being a good person, taking care of your family, yun very important yun. Para mag-succeed tayo dapat, inaalagaan natin yung family natin. Sila muna, 'di ba? Parang may be a good person daw sis Carlos, bakit? Yes, success is not all about money. Tama po yun. Kahit small wins pa yan, big wins, actually success na yun. Taking care of my 4 kids, yun. Yes, tama, makabawi sa parents kasi simula bata hanggang nag-aaral ka, 'di ba, ginagawa nila ang lahat para makatapos ka or maka-achieve ka ng kung ano pa man. So, dapat ayun, making an impact siyempre, 'di ba, to other people's lives. So yun, success din yun. And of course, owning your time. So yung magkaroon tayo ng mga opportunity na, hawak natin ang oras natin, that's one thing din na matatawag nating success. Kasi 'di ba, hindi naman po sa inaano ko yung mga yung mga, nagwo-work, 'di ba mayroon tayong sinusunod na oras and sometimes may mga family gathering, so 'di tayo nakaka-attend and iniisip na lang natin or parang sana nandun din ako. Para makasama ako dun sa gathering ng family ko. Kasi hindi ka maka-attend kasi nga busy ka sa schedule, 'di ba? So ayun, being an ESL teacher dito kay Native Camp actually kukuha niyo yung sa time kasi flexible 'yan. So ako ngayon, every time na merong mga, gatherings nakaka-attend na ako, unlike before. Motivation ko mga tsismosa dito sa'min. Na walang magawa sa buhay. Tama, puwede yang maging motivation, 'di ba? Para hindi ka na nila pag-usapan. Ang pag-uusapan na lang nila about sa'yo is yung naging successful ka na, 'di ba? Ako may college kaya baka sakali maging teacher ako dito. Oo, ayun. Natsitsismis ka pa din po. Pero at least yung tsismis 'no, maganda na, "Ay ano, ganyan yung gumanda na yung buhay ni ano," ganyan, 'di ba? So yun, na-share ko lang. And then, what else? So, ayun, I consider it a success story guys, yung i-she-share ko sa inyo ngayon. Kahit actually malayo pa ako nun. Kasi for me, mas maganda na kasi yung buhay ko ngayon, kaysa noon, 'di ba? Kung kayo 'di ba, kung iisipin niyo yung buhay ko dati ganito, at tapos ngayon medyo nag-i-improve na. 'Di ba? Kung dati hindi ka nakakabayad ng kuryente, ngayon nakakabayad ka na, that's a great improvement na, 'di ba? Yun, yung mga yung mga bills mo kung dati hindi mo nababayaran, ngayon nababayaran mo na. Tas dati hindi ka na-approve kay Home Credit, ngayon na-approve ka na, charot. Ayun, charot lang yun, wait lang, asan na ba yun? Ayun, panay tawag na sa'kin ng HC walang pambayad. Kaya mag-start ka na. Ayun, puro loan pala yung ano 'no, pay later. Ay wala akong pay later. TikTok lang, ayun. So, ayun kung iisipin niyo kung magre-reflect kayo 'di ba, may improvement na. And of course, laging nagpapasalamat ako kay God. So, I don't know kung anong, religion niyo but ayun, lagi tayong magpapasalamat kay Lord sa kung ano man yung mga binibigay, niya sa'tin, gano'n. So, 'wag kayo mag-expect na magsasabi ako ng milyon-milyon na pera walang gano'n. Tapos nakapagpatayo na ng bahay.
So, wala pa ako dun, pero yun, I'm manifesting na sana papunta na tayo dun. And hindi lang ako, but for you. Kasi sa bandang huli basta mai-she-share ako sa inyo. Alam niyo naman yun, nasa orientation yun, pero baka nakalimutan niyo na. So, ulitin ko na lang ulit. Ang iingay niyo sa chat box, charot. Ayun. So, ang ishe-share ko muna mag-start tayo dun sa, where I was before ESL. Ayun, magda-drama muna akong kaunti, ha. I agree, coupled all our work and heart's desires with prayers. Ayun, tama po yun, tama. Basta taos sa puso ang dasal, nadidinig agad. Okey, so yun, magkukuwento muna ako, makinig kayo. Para pagtsismisan niyo na lang. Okey, so ayun, where I was before ESL. So, I'm a high school graduate ako, na maaga nag-decide mag-work para makatulong sa family at the age of 16, 'yun. Hindi ako nag-college kasi yung parents ko hindi nila kayang mag-pay ng tuition for that. Nag-exam na ako actually sa BSU, Bulacan State University. Pero pagdating nung bayaran ng tuition, ayun walang ma-provide yung, parents ko. So hindi na ako nagpilit siyempre. Nag-work na lang ako para makatulong ako sa kanila. Bulacan po, taga Bulacan po ako. Paumbong Bulacan. So yung mga taga Bulacan dito, taas kamay. Magkita-kita tayo sa Malolos Bayan, charot. Or sa crossing pala or Robinson, 'di ba? Relate, same po sa'kin gano'n din. Oo, 'di ba? Masakit man sa kalooban natin na hindi tayo makapag-aral ng college, pero tatanggapin na lang natin kasi gano'n talaga ang life. So, ayun. Pero okey lang, 'di ba? Dapat hindi tayo magtatanim ng sama ng loob sa parents natin kasi hindi nila tayo napag-aral. So, kahit gustuhin man nila, 'di ba? Ayun, nag-aaral ako now sa BSU. Ayun, kita-kits tayo sa sana, San Rafael, layo. Ayun, si Mommy Rose Samson, teacher natin siya. Pupuntahan ka namin soon diyan, mommy. Lahat ng taga Bulacan diyan, maghintay kayo this month. Magugulat kayo, punta kami ni Miss Mary, tsaka nung iba pa. Sikat ang suka sa Paumbong, yes. Sobrang sarap ng suka sa Paumbong. Pagdadala ko kayo. Yes, ma'am, kasi sila rin di pa naghi-heal sa kanilang childhood. Oo, totoo 'yan. Pandi, medyo malayo-layo na yung SJDM tsaka Pandi. Ayun. Tapos yun, nag-start nga ako mag-work at the age of 16, 'di ba? Tapos I tried, different jobs, mostly selling. So, nag-ano din ako sa Jollibee. Sinong nagtrabaho sa Jollibee? Nakakapagod, 'di ba? Sobra, maghapon kang nakatayo, hindi ka puwedeng umupo 'pag nasa Jollibee ka. McDo, ayun. Nag-work ako diyan before. Tapos sa pantry ako naka-assign. Siyempre 'di ba gano'n yung ano ko, tapos pinagwalis ako, nag-resign ako, charot. Ayun, basta mahirap mag-work sa Jollibee. Kasi dapat palagi kang may ginagawa. 'Pag nakita ka nung manager mo na wala kang ginagawa, hahanap siya ng gagawin mo. Gano'n. Kaya nga fast food, 'di ba? Kasi kumbaga parang fast pacing yung life. Bawal yung wala kang ginagawa. Oo. Wow, same kami sa pantry. Oo, hawak ko yung spaghetti, hawak ko yung, um, ano ba yun, yung mga tapa ba yun? Nakalimutan ko na. Walang rest period, yes. Break time, meron siyempre, merong break time. Pero yun, ang maganda lang dun sa Jollibee yung pagkain mo, yun lang 'pag araw-araw magsasawa ka na. Pero ayun, sakit sa paa, nakakapagod sobra. Inip na inip ako matapos yung shift ko nung nandun ako sa Jollibee. O yun, libre libre sa pagkain talaga. Maganda kay Jollibee, libre sa pagkain. Ayun. Tapos natatandaan ko nun, ang unang sahod ko kay Jollibee after one cut off yata yun, is 1K. Ayun. So, ayun na-share ko lang. Tapos, nag-sales lady din ako sa palengke. Oh, sino nag-sales lady sa palengke? Sino? Meron ba? Ayun, si Wella, si Shyla, ayun madami pala. Yung sisigaw ka 'no,
Bili na po kayo, bili na po kayo. One cut of 1K, yes, Tonet. Nakalimutan ko na kung anong taon yun, pero ₱34 pa lang yata ang rate nun sa Jollibee. Oo, 'di ba, sisigaw ka, "Anong hanap mo, bili na po kayo salamin, salamin." Mga gano'n, 'di ba? Kahit, minsan na mahihiya ka pero work mo yun, so kailangan mo siyang gawin. Ta's may makakakita sa'yong mga classmate mo, "Ay, nagwo-work ka pala dito." Gano'n, ganyan. 14 years old pa lang ako nun. Oo, gano'n din. 16 years old kasi, so ang puwede mo palang pasukin is yun mga, sa palengke, tindera sa palengke, gano'n. Ako hindi nasigaw kaya walang benta. Ayun, 'pag 'di ka sumigaw talaga wala ka talagang benta kaya dapat sisigaw ka 'no? So yun, me po, 33 na po ako ngayon. Matanda na, ayun, 33 na po ako. Okey, so yun, meron din ba ditong nag-work sa factory, yung 12 hours ang duty mo tapos sa factory niyo ang init, bawal umupo, lagi ka lang nakatayo. Oh, 'di ba ang dami ring nag-work sa factory. Ako sa giginto, dun sa APA, 12 hours, 12 hours, pawis na pawis ka dun sa loob kasi sobrang init, bawal ang hangin dun kasi tawag dun, anong tawag dun 'pag umano, APA kasi so bawal kumunat, ayun. Hindi puwedeng kumunat yung APA, 'di ba, kaya bawal may hangin, so sobrang init. Tapos 12 hours nakatayo, bawal kang umupo, walang upuan dun sa loob, ayun. 'Di ba nakakapagod? Gigising ako nun kasi from Paumbong to Giginto. So, halos 1 hour din yata ang biyahe. Tas siyempre, magre-ready ka pa ng baon mo, magluluto ka ng pang-lunch mo, maliligo ka pa. So, 4 AM gumigising na ako nun. Imagine 4 AM, ang pasok kasi is 7. So, ligo 1 hour, luto 1 hour, biyahe 1 hour, kaya 3 hours bago yung shift, gigising ka na, 'di ba? Tapos ang out nun is 7 PM din kasi 12 hours yung shift. So, 'pag gano'n, ang nakakauwi ako nun mga 12 AM na. Kasi ano, traffic, mga gano'n. Oo, tapos isang cut-off ko 5K lang. 12 hours yun for the whole cut-off, Monday to Saturday. 'Di ba, nakakapagod, ang sakit sa binti kasi maghapon ka nakatayo. Tas konti lang tulog mo kasi 4 AM gigising ka, makakauwi ka ng 12 AM. Grabe. Ayun, BPO here, ayun. So, 'di ba? Nag-BPO din ako, yun actually apply din ako apply ng factory worker sa Japan. Sino nag-try mag-factory worker sa ano, mag-apply? Kaso hindi kinaya, kasi ano, homesick. 'Di ba, ma-homesick kayo. So, ayun. Me po sa Korea. Ayun. 'Pag kasi nag-factory ka dun sa Japan, 3 months bago yung alis mo, aalis ka na sa family mo, magte-training ka nung Nihongo. So ayun, hindi ko kinaya. Hindi ako tumuloy, 'di ba? Me po dati sa Japan. Tas sobrang hirap ng work dun 'pag sa Japan. Pagbubuhatin ka ng mabibigat, 'di ba? Sobra. Sobrang hirap talaga. And ayun, hulaan niyo magkano ang sweldo ko dun sa palengke before, ₱100 per day. Nandun pa yung baon tsaka pamasahe ko. Wala nang natira. Tas pag-uuwi ko ang dami kong madadaanan na paninda sa palengke, tas ubos na. Ubos na yung ano, yung 100, yung 12 hours mong pinagpaguran, ubos na din. So ayun, that time kasi, ganun lang yung mga alam kong work, 'di ba? Um, pero pangarap ko talaga dati nun mag-call center. Oo, pangarap ko dati mag-call center. Kasi nasa office, tapos malaki sahod. Kaso di naman ako magaling mag-English, yun, di ako magaling mag-English. So, sanay, pero hindi magaling. Kaya hindi ako nagta-try dati sa call center, kahit gustong-gusto ko. So, sabi ko pa nun, 'pag ako napasok sa call center, 20K sahod, kasya na yun sa isang buwan, sobra pa, sabi ko. Kasi siyempre sahod ko lang nun 100 ta's biglang magiging 20K. So, bongga, life-changing. Life-changing na yun para sa'kin that time, 'di ba? Kasi from 100 per day magiging 20K sahod sa isang buwan. So, sobra-sobra pa kako sa'kin yun, 'di ba?
So, akala ko lang pala yun. Akala ko lang pala sobra-sobra na yung 20K. Pero sa tulad ko na yun nga, na hindi naman nakapag-college, 'di ba? Pinaka-best na yung sa BPO talaga. Kasi yun na yung parang pinakamalaking sahod. Tas yun sinubukan ko, college grad din ako para akong may anxiety sa pag-i-English. Oo, tama yan. Pagka lagi kang nag-i-English mag-i-improve yung speaking skills mo, pronunciation skills. Kasi dati ang tigas ng dila ko sa English. Ngayon lumalambot na pakonti-konti. So yun, nag-try ako, naglakas loob akong mag-apply, BPO. Ayun, siguro mga ilang companies din yung na-applyan ko ta's laging hanggang behavioral interview lang, ta's hindi na ako pumapasa. Oo, promise. Nakakaano, nakaka-demotivate kasi hindi ka naman pumapasa. Ang layo pa from Paumbong to Manila, 'di ba 3 years ay 3 years, 3 hours ang biyahe 'pag traffic, 'yun. Tapos sino dito yung ano, yung 'pag nag-a-apply nagdadasal, 'di ba? Ibigay mo na sa'kin 'to Lord kasi kailangan ko 'to, ah, ayun 'di ba? Ipasa mo lang po ako dito Lord, gagalingan ko po. 'Di na po ako aalis, ibigay mo lang po sa'kin yung opportunity na 'to, 'di ba? Gano'n, madami. With iyak, iyak. Ayun, totoo 'yan, 'di ba lahat tayo, siyempre 'pag nag-a-apply tayo sasamahan natin ng dasal, ayun. So, nangyayari talaga sa'kin 'yan before, 'di ba? 'Yun marami. Tas ayun, luckily natanggap ako for the very first time sa BPO. Ang tumanggap sa'kin ay The Result, 'di ba? Alam niyo 'yun? Yung The Results companies sa Pasig, ayun sila yung unang nagbigay sa'kin ng chance mag-BPO. Tapos pero 'pag newbie ka pala, 15K lang yung i-o-offer sa'yo. 'Di ba kasi expect ko 20. Eh, wala akong idea. So 'pag newbie ka pala 15K lang i-o-offer sa'yo. Pero malaki pa din yun, 15K push pa din, 'di ba? Kasi 100 lang, eh, 100 lang per day yung sinesweldo ko nun. 'Pag sa factory naman lumaki-laki 400 pero mas malaki pa din yung 15K, 'di ba? Oo. Lagi yan mamadali kaya na-reject ibig sabihin di yung pinagkaloob ni God. Undergrad ma'am, hirap makahanap ng work. Yes, totoo po 'pag undergrad mahirap makahanap ng work. So yun, pero habang, nung nag-start na ako sa The Results, siyempre Pasig, Paumbong to Pasig yun. So, habang tumatagal nakakapagod pala, 'di ba? Halos lahat naman talaga nakakapagod. Dati kasi iniisip ko nasa office lang nagwo-work, nagko-call, so parang hindi siya gano'n 'di siya gano'n katulad ng factory na sobrang nakakapagod. So, sa BPO nakakapagod pa rin kasi 'di ba imagine nga, Paumbong, to Bulacan, 3 hours yung biyahe papunta pa lang, 2 hours 'pag di traffic, tapos, total of 6 hours biyahe. Papunta tsaka pauwi. Imagine 6 hours, nagbibiyahe ako, isang full-time job na yun, 2 hours na lang full-time job na. Inisip ko yun dati. Plus 9 hours yung duty mo 'di ba, plus lunch. So, 15 hours yung total ginugugol ko nun per day. So, parang buong buhay mo nandun na lang, 'di ba, wala ka ng time mag-ano, maggala-gala ta's Saturday, Sunday off mo parang inip na inip ka, ang bilis naman ng 2 days, Monday na naman. 'Di ba gano'n? Lalo 'pag inbound ka mahirap din sa BPO, sobrang hirap sa BPO lalo kung 'di ka magaling mag-English. Lalo kung hindi ka magaling mag-ano, mag-please ng mga customer na galit, 'di ba? Kaya dati iniisip ko bakit ang daming hoppers sa BPO, gusto nila yung lagi silang nag-aaral, gano'n. Eh, ang hirap kaya sa training, 'di ba? Sabi ko bakit ano lagi silang tumatalon sa mga ano, sa mga companies, 'di ba? Ang hirap kaya ng training. So yun, so since 15 hours yun pagdating mo sa bahay, tulog, naka-relate si Carlos, hopper pala. Oo, nakakatakot yung mga customer na galit, ta's ano mumurahin ka pa 'no, ayun. So pagdating sa bahay ayun tulog na, ta's paggising papasok na ulit. So, 'di na ako kilala ng mga anak ko. Kasi hindi na nila ako nakikita.
'Di ba, 15 hours inaano ko dun sa trabaho, ta's konting-konting oras sa bahay kaya hindi na nila ako kilala. 'Di magaling mag-English kaya 'di nag-try mag-apply. Oo, totoo 'yan, dati hindi ako nagta-try mag-apply kasi 'di ako magaling mag-English. Pero kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob. Basta may lakas ka ng loob, promise magwo-work 'yan. So, ayun. Tapos 'di ba, pagod na pagod ka na sa work mo ta's pag-uwian na magkikipag-unahan ka pa sa bus kasi siksikan 'pag pauwi na. 'Di ba, sino nakaka-relate nun nakikipagsiksikan sa bus? Nakikipagsiksikan sa bus kasi laging puno ang mga dumadaan na bus. Tapos nakatayo ka lang buong biyahe kasi nga punuan. Wala nung ano, kaya tatayo ka na lang, 'di ba? Yung regular bus dati, oo, nakakaiyak, promise. 'Pag naman MRT, mahaba naman yung pila, 'di ba? Plus maglalakad ako ng malayo papuntang station. Nakakapagod maglakad. Ay, ako pa naman yung tipo na ayoko naglalakad. Naranasan ko ding nabiyahe na nasa pinto na ng bus. Yes, totoo 'yan, 'di ba? Sobrang ano, struggle. Tas ayun, dumating yung time na may bagyo, 'di ba, may bagyo. Eh, sa BPO walang bagyo-bagyo. So, kahit, malakas yung ulan at hangin plus baha, kailangan pumasok ako. So, dumating din ako sa point na yun. Pagdating ko sa office, ang lamig, kasi basang-basa ka. Eh, lamigin pa naman ako. 'Di ba may mga taong lamigin, may mga taong mainitin. So yun, imagine basang-basa ka ta's papasok ka sa aircon na office, sobrang lamig. Yun nga, ta's 'pag bumabagyo 'di ba, kahit ayaw mong pumasok kasi masarap matulog, kailangan kahit baha dun sa dadaanan mo, 'di ba? Eh, ang payat ko pa dati, so konting alon lang nung baha natatangay ako. Imagine ninyo yung struggle nung natatangay ka ng alon ng baha, ta's ang payat-payat mo pa, 'di ba? So ayun, may mga naka-relate. So that was year 2016. Okay, so ano na ngayon, 2024. Ayun. So, 2018 nalaman ko yung ganitong opportunity, 2018. Tapos siyempre ako sumubok ulit ako, kasi may pangarap ako, eh. So, tina-try ko lahat. Lahat ng makita kong opportunity tina-try ko. Lalo na kung nakikitaan ko ng potential na puwedeng, makapagpabago ng aking life, 'di ba? So, gano'n dapat tayo. So yun, wala pa akong equipment nun. So siyempre lakas ulit ng loob kumuha ng hulugang laptop kay Home Credit. Ayun, kuha na kayong Hmm. laptop, charot. So yun, tapos kaya ma'am tuloy lang kami, yes, tuloy lang po. Tapos nag-try ako, so yun na-approve kay Home Credit, luckily na-approve. So dati bago pa lang si NC, bago pa lang si Native Camp nung 2018, nag-start si Native Camp ng 2016. Oh, 'di ba lakas ng loob talaga tawag dun 'pag kumuha ka ng laptop ta's alam mong wala ka pang work. Kumuha ka na ng hulugan. Ayun, umutang para makabili. Yes, diyan talaga tayo kakapit, 'di ba? Lalo na 'pag talagang may gusto tayo. So, ayun, dati bago pa lang si Native Camp, so nagpaparami pa sila ng teacher, hindi pa siya gano'n kakilala. So, madali pang makapasa, 'yun. Nag-try pa din ako kahit 'di ako magaling mag-English, gano'n. So, ang dali lang ng trap sa'kin nun, sobrang dali, isa lang. Kaya luckily ayun nakapasa ako. So siyempre tuwang-tuwa naman ako, pumasa ako. Work from home na ako, 'di ba? Hindi ko na pagdadaanan lahat ng nakwento ko kanina na pinagdaanan ko. Nasa bahay lang ako. Asawa ko naman video editor, try lang ng try. Yes, hanggang makawala ka sa traffic at sa biyahe. Totoo 'yan. Naging motivation pambayad sa laptop. Oo, 'di ba? Kasi baka may pumuntang tao maniningil ng laptop tapos nakakahiya sa kapitbahay. Ayun. So yun, pumasa ako kasi siyempre lahat, lahat naman ng hirap na pinagdaanan ko sa pagko-commute nun, lalo na 'pag may bagyo, so di ko na mararanasan ulit, 'di ba? Kasi yun nga, sa bahay na lang ako. So naging motivation ko din yung mga struggles na napagdaanan ko nung nagwo-work ako outside. Mag-loan para tumagal sa work. Oo, matagal na po ako kay Native Camp, yes. So yun, so very convenient talaga ang work from home, 'di ba? Tapos eto na, hindi pala gano'n kadali.
Nung natanggap na ako kay Native Camp, hindi gano'n kadali. Actually, nung natanggap ako 'di pumasa na ako sa ano, sa demo. Tapos, naano na yung ano ko, natanggap na yung account ko, yung video, yung picture natanggap na. Tapos hindi hindi pa ako nag-start nun. Sino sa mga teachers dito yung hindi agad nag-start? Kung hindi pa namin sabihan na, "Kailangan mag-start ka na for the first week kasi sayang yung incentives at yung free tag mo." 'Di ba? Dati kasi ako walang gano'n, wala akong gano'n dati. So, hindi ako nag-start agad, kasi natatakot ako. Totoong student na yung makakaharap ko, paano kung di ko alam i-explain yung nasa textbook? Paano kung wala akong masabi sa lesson, nakakahiya dun sa student. So, nag-ipon muna ako ng lakas ng loob para mag-start. Tapos nung nag-start na ako, ay madali lang pala, kasi scripted nga. So, very good, nandun na din sa script mo, 'di ba? Yung mga excellent, nandun na rin. Yung mga sagot sa itatanong mo kay student, nung nag-start kasi ako hindi ko alam na gano'n. So, nung nag-try ako, naglakas ng loob na ako, mag-start ako ng isang lesson, ay ganito lang pala, kahit pala hindi ko i-review yung mga textbook ahead of time, basta alam ko yung flow, maituturo ko pala yun. So yun, dire-diretso na. Me ma'am, 'di ako nag-start talaga na sayang free tag ko, ayun, 'di ba? Sayang yung free tag talaga, tsaka yung 2,200, ang daming laway na yung mauubos niyo dun sa 2,200, 'di ba? So yun, nasaan na ba tayo? Nawala na. Ayun, hindi gano'n ano, kadali 'pag nag-start ka na din, may challenges pa din. Ay, thank you so much po Miss, Mary Glor. Ayun. Actually hindi po talaga ako magaling, malakas lang po loob ko. Actually, 1 month ko nga pinag-isipan yung foundation training na 'to, eh. Iniisip ko, tama ba na i-share ko yung buhay ko sa kanila, baka ma-boring lang sila, baka wala naman silang matutunan. So ayun, naglakas loob lang din talaga ako na gawin yung foundation training na 'to kasi baka sakali may matutunan, 'di ba? Baka sakali makapagpalakas ako ng loob. So yun. Yung mga nabo-boring diyan, sige, boring lang kayo. Ayun. So, yun nga, hindi gano'n kadali. May challenges pa din, 'di ba? Wala namang trabaho na madali. Lahat 'yan maghihirap ka muna sa umpisa, walang easy money. 'Pag may, easy money, scam. 'Di ba, scam 'yun 'pag easy money, yung overnight success, bukas mayaman ka na, scam 'yun. Kaya huwag kayong maniniwala dun. 'Pag nahihirapan kayo sa isang work, pagpatuloy niyo lang and meron 'yan, hard work will pay off, totoo 'yun. Thank you so much po dun sa mga nai-inspire, 'yun talaga ang goal ko for this training, ayun. So, yun nga, going back, may challenges pa din. So, 'di ba, lahat naman ng bagay, lahat ng work laging gano'n, walang madaling trabaho. So, paghihirapan mo talaga, 'di ba? So, saan ka ba maghihirap? Saan ka bang work maghihirap? Siyempre piliin mo na yung opportunity na alam mong may potential na iaahon ka sa buhay na meron ka, 'di ba? Tama ba yun? Type yes. 'Di ba? Maghihirap ka na lang din dun na sa opportunity na alam mong may potential, nakikita ka ng malaki at puwedeng maging life-changing, 'di ba? So yun, nakakapagod din ako mag-how and totoo yan, 'di ba? Ang daming post sa social media, tapos misleading yung post nila. Kung ano yung post nila 'pag nag-inquire ka, hindi naman pala yun. Nagdaan din ako diyan. Nag-browse din ako ng matagal na panahon sa social media, makahanap lang ng right opportunity for me. Totoo yan. So ayun, ano yung challenges? 'Pag work from home ka pala, lalo na kung flexible ang schedule, ang kalaban mo diyan sarili mo. 'Di ba? Sarili mo yung kalaban mo. Sino diyan, kinakalaban ang sarili? May oras na tatamarin ka. Sinong tinatamad? Taas kamay, kasi work from home, 'di ba? Andiyan lang yung kama ko sa gilid, higa na lang ako, tulog na lang ako. Ang daming naka-relate, ayan. Sige, mag-oo kayo. Naging busy ang chat box dun sa challenges na tinatamad. Oo, 'di ba? Dami niyo. So yun, naging challenges ko din 'yan, promise, tinatamad ako. So hindi ka magwo-work kasi maingay sa bahay niyo, 'di ba?
isa sa reason 'yan, yung maingay sa bahay niyo, 'di ba? Or tinamad ka kasi ayan lang yung kama mo. Yung ano, yung kakaupo mo lang sa harap ng laptop, kakaupo ko lang sa harap ng laptop ko ta's aantukin na ako wala pang 5 minutes. Nangyari sa'kin 'yan talaga before, kakaupo ko lang sa laptop ko ta's aantukin na ako. So, nandun lang naman yung kwarto ko, so tulog na lang ako mamaya na lang ako mag-SB paggising ko. Gano'n, 'di ba? Nangyari ba sa inyo 'yun? Tapos mahirap pa yung environment mo hindi nakakaintindi, totoo po. 'Pag andiyan si BF sa tabi-tabi medyo nakakatamad mag-work. Totoo, totoo 'yan, 'di ba? Tas halimbawa ano, sasabihin pa niya sa'yo, lambingin mo siya ganyan-ganyan, siyempre hindi mo naman matitiis yung jowa mo, 'di ba? BF lang sa kalam. Ayun. Sa ESL po ba, need po ba yung lesson plan? Hindi, hindi na Mark, hindi kailangan ng lesson plan, 'di ba? Oh, yun. So, ayun, hirap labanan ng antok, 'di ba? So, disiplina. Disiplina is the key, everyone. Dapat meron tayong disiplina, 'di ba? So, nung time na yun wala ako nun, kasi bata pa ako nun. Wala pa akong disiplina. So, mas lamang yung tinatamad ako at mas gusto kong manood ng TV or K-drama. Yun, kasi medyo bata-bata pa ako nun. Kumbaga yung goals ko parang hindi ko pa masyadong sinerseryoso. Sino dito yung mga bata pa ta's gano'n? Huwag kayong gumaya sa'kin, magseryoso na kayo ngayon pa lang. 'Di ba? Ako feeling bata pa. Fe feeling bata pa kasi hindi pa sinerseryoso yung goals. 'Di ba remember dun sa seminar sabi ni Martin, ang goal mo ay tawag dun, ano nga yun sabi niya may deadline dapat, 'di ba? So kung may deadline, siyempre dapat gawin mo na, 'di ba? Wag ka ng maghintay ng ibang panahon. Kasi mas maganda na makukuha mo yung goals mo na andiyan pa yung parents mo, 'di ba? Yung mapaparanas mo pa sa kanila yung sarap ng buhay na nakukuha mo ta's mai-she-share mo sa kanila, 'di ba? Mas maganda yung gano'n, eh. Yung, yung mga yung parents mo hindi na siya magwo-work kasi binibigyan mo na ng allowance, 'di ba? Abutan mo ng ATM, "Oh, nay withdraw ka na lang 'pag kailangan mo ng pera." Sarap. Sarap nun, 'di ba? Ayaw niyo ba nun? Tapos, mapapagawa mo na ng bahay yung parents mo, maganda. Tapos relax-relax na lang sila, 'di ba? Wala na silang problema, 'di ba? Ang sarap sa feeling nun. Yung kahit may sarili ka ng family, may asawa at anak ka na, mapo-provide mo pa din yun sa parents mo. Sobrang sarap sa feeling nun. Kaya wag niyong kaya yung mga goals niyo ngayon pa lang, seryosohin niyo na, okey? 'Wag na kayong maghintay ng tamang panahon for that, kasi ang tamang panahon is ngayon, okey? So yun. So ayun nga, going back, ang nangyayari since lagi akong tamad mag-standby, bili na kayong collagen pampabata. Oo, tama, manifest lang kayo ng manifest, samahan niyo ng hard work and prayers, mangyayari din 'yan. So ayun, tamad ako mag-standby dati. Which is yun, nangyayari talaga in reality, 'di ba? Madaming teachers dito, sinong tinatamad mag-standby? Taas kamay. Tinatamad mag-standby. Aba wala, napakasisipag naman pala ng mga teachers. Ayun minsan, walang nag-react ibig sabihin, masisipag pala silang mag-standby. Oo, minsan, yes, totoo 'yan, minsan talaga. So yun, kung wala talaga tayong disiplina sa sarili natin na dapat mag-standby tayo, ganun talaga yung mangyayari. Ending, hindi ka talaga mag-standby. So dapat may disiplina ka, okey? So yun, naisip ko bumalik ulit ako sa BPO. Kasi nga, mas nauuna sa'kin yung standby, ay yung katamaran kaysa sa standby. So di puwedeng tamarin, pera na lang nagpapasaya sa'kin. Yun, totoo yan, makapagpasaya talaga sa'yo yan. Yun, but then again, nung bumalik ako ng BPO, habang nahihirapan na naman ako sa biyahe, inisip ko, yung 6 hours na ginugugol ko sa biyahe, that's another full-time job na. At kung yung 6 hours na yun ilalagay ko sa teaching, dodoblehin nito yung income ko.
Iniisip ko yon habang nasa bus ako at naghihintay mapuno yung bus. Habang may hawak na, chicken sandwich ng McDo, kasi favorite ko yun nun 'pag, ₱50 lang yun. So, hindi ako nagla-lunch dun sa BPO, kumakain na lang ako 'pag umuuwi ako. Chicken sandwich ng McDo, 'di ba, gano'n. ₱50 lang yun, eh, so mas matipid. Yun, iniisip ko yun nung mga time na yun. Tapos ayun na naman, I decided at ayun, desidido na ako na seseryosohin ko na yung ESL, 'di ba? Transportation ang pinakaaksaya sa oras 'pag pumapasok, totoo po 'yan. Instead of, being productive sa ibang bagay, nandun ka at walang ginagawa sa bus, 'di ba, or kung saan ka man nakasakay, ayun. So yun, nag-set ako ng daily goal. Yes, nakakapagod pong pumila talaga, promise. Buti sana kung 10 minutes ka lang pipila, kaso sometimes it takes an hour bago ka makasakay, 'di ba? Ayun, oo, may ginagawang MRT ngayon 'no, kaso 2020 ano pa yata matatapos 'yun. So 'yun, nag-set ako ng daily goal, naging desidido na ako kasi ayoko na talaga, for the second time naranasan ko na naman yung hirap sa pagco-commute. So nag-set na ako ng daily goal na hindi ako tatayo sa harap ng laptop ko kahit inaantok ako, gagawa ako ng way para mawala yung antok ko, hangga't hindi ko nakukuha yung goal ko sa araw na 'yun. Kailangan gano'n din kayo mag-isip. Mag-ano kayo, mag-set kayo ng daily goal. Tapos hindi ka tatayo sa harap ng laptop mo hangga't hindi mo nakikita sa dashboard mo yung gano'ng amount. Yes, kape. Kape is the key. Puwede kayong uminom ng kape, tapos chocolate. 'Pag kumakain ka hindi ka inaantok, 'di ba? So kain ka na lang para hindi ka antukin kaysa matulog. Tapos mag-set kayo ng daily goal. Ayun hanggang sa naging habit ko na, healthy coffee bili na. May nag-promote pala. Puwede po bang magkape habang nagtuturo? Habang naghihintay ka ng student puwede kang magkape, gano'n. Tas yun, 'pag araw-araw mong ginagawa ang isang bagay, nagiging habit mo na siya at hindi mo namamalayan ginagawa mo na pala siya palagi. So repetition, everyone, is really the key, hindi lang sa mastery kundi sa ibang bagay na din. 'Pag mataas ang ratings mo, hindi gano'n katagal maghintay ng student. So ito yung desisyon na ginawa ko 6 years ago, everyone. So question, kung kaya hindi ako nag-decide before na seryosohin 'to, ano kaya ako ngayon, 'di ba? Siguro minsan iniisip ko 'pag wala akong ginagawa, kasi 'di ba introvert nga ako. So madalas nasa bahay lang ako, nasa kwarto lang ako, nagmumuni-muni. So yun madalas kong gawin 'pag wala akong ginagawa, nagmumuni-muni lang ako. So minsan iniisip ko, siguro nung time na yun hindi ko tinry 'to, baka hanggang ngayon nasa BPO pa rin ako. Baka hanggang ngayon, nagtitiis pa rin ako sa daily commutes at nakikipag-unahan pa rin ako sa malalaking katawan na sumasakay sa bus, 'di ba? Mapapaisip ka na lang talaga. Ayun. So, plus, yun 'di ba 'pag nasa labas tayo magba-budget pa tayo ng pamasahe, 'di ba yung baon, ba-budgetin mo pa dapat tumagal 'to hanggang dumating yung next sahod. Kasi 'pag hindi ako makakapasok. So 'pag hindi ako nakapasok walang trabaho, walang pay, tapos papagalitan pa ako ng supervisor ko. Always learn to take the risk kasi 'di masasagot ang what ifs mo kung di mo talaga ite-take ang first step. Totoo, totoo 'yan. So 'yun, 'pag kinulang, 'yun nga hindi ka makakapagbaon. So unlike 'pag nasa bahay ka lang, 'di ba, kahit papaano makakakain ka. Kahit 'pag nasa bahay ka lang, 'di ba? That was the rightest pala. That was the rightest decision I made before, nung nag-try ako. Tapos
until, a lot of, oo, tipid pa, totoo, tipid pa. 'Di ba, wala kang ba-budgetin, pambaon na lang ng mga anak mo, iba-budget mo pa para sa pamasahe at baon mo, 'di ba? So ayun, until a lot of opportunities came in. Isa na dun yung forex. Natatandaan niyo ba yung forex? Nasa orientation niyo yun, bago kayo mag-deposit, tama? Nasa orientation niyo yun, kung nakinig kayong mabuti sa orientation niyo, alam niyo na merong kasamang forex yun. Yun, very good dun sa mga nakakatanda. So yun, which leads me to our number 3 type of person. Pinanghihinaan na ako ng loob pero bigla ako lumakas, ayun. Buti naman po hindi sayang ang aking pagod sa, training na 'to. Iyon, sana marami akong na-inspire so far. Yes, ayun. So dun sa forex, dun na tayo sa pang number 3 na topic natin ngayon. So yung mga taong may mataas na pangarap. Hi po sa isang hindi po ba kayo nase-zero or sa ibang newbie teacher po? Basta hindi ka mase-zero kasi depende yan, eh. 'Pag bumaba naman ang ratings mo meron tayong, support system na tutulong sa inyo. Basta hindi ka tatamarin, 'di ka susuko, ayun. Nandito lang kami para tulungan kayo. So yun. So yun, going back, yung mga taong may mataas na pangarap, sino-sino yun, yung may mataas na pangarap? Gusto ng house and lot, gusto ng, kotse, 'di ba? Gusto ng businesses, yun, totoo yan. Kahit ako, promise. So yun, mangangarap ka na lang din, 'di ba? Taasan mo na, 'di ba? Mangangarap ka na lang, eh, bakit mangangarap ka pa ng mababa? Kaya nga siya pangarap. So dapat mataas. So, 'di ba? So, if you can still recall, ayun, kanina may mga nagsabi na natatandaan nila, one of the perks na makukuha niyo 'pag nag-stay kayo kay JMG ng 9 months, 'pag nakapasa na kayo sa demo is you will get a free forex training, 'di ba? 'Pag sinabing puwede ka na start, mag-standby ka na agad. Yes, totoo. Basahin niyo yung mga comment ng mga teachers natin. Mhm. Car and house talaga manifest, yes, possible 'yan. Dati alam niyo ba, lagi kong sinasabi na, "Lord, taas ng pangarap ko na, pangarap kong magkaroon ng magandang bahay," yung talagang as in magandang bahay. Ganito, eto pakita ko sa inyo, ha. Actually may ano ako dito sa wallpaper ko, eh, wait lang, ha. Ayan, tingnan niyo yung wallpaper ko. Nakikita niyo? Ayan, ginawa ko 'yan sa Canva, wallpaper ko. So eto pangarap naming house 'yan, dream house, 'yan, 'di ba? Ganyan, 'pag mangangarap ka dapat taasan mo na, 'di ba? So 'yan yung pangarap ko talaga. Tapos car, tapos, eto yung mga verses na favorite ko, na hindi ko talaga kinakalimutan. Pangarap ko pa lang 'yan, Mara, wala pa 'yan. Malayo pa tayo diyan, pero sana malapit na, 'di ba? Oo, gawin niyo 'to kasi 'pag lagi niyong nakikita yung mga goals niyo, mas nagagawa natin ng action. As an introvert ma'am, 'di po ba kayo nahirapan sa part na minsan hirap kayo makipag-usap talaga sa iba? Actually, ayoko ng free conversation, Hachi. Iniiwasan ko 'yan. Alam mo ba dumating sa point na 'pag nakita ko na yung textbook, free conversation, kino-close ko yung tab. Sorry na agad. Not a good example. Pero ginawa ko talaga 'yan before. Kasi nga introvert ako. So, awkward sa'kin yung free con kasi wala akong masyadong nasasabi 'pag free conversation. Kaya kino-close ko talaga yung tab ko 'pag free con na yung ano, yung textbook ko. My life verse, Jeremiah 29:11. Yes, totoo po 'yan, 'di ba? Si Lord na ang nagsabi na He have, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future, 'di ba? At saka ito pa, yung when the time is right, I the Lord will make it happen.
'di ba? Habang hinihintay mo yung tamang panahon for you, dapat i-work on mo 'yan kasi ibibigay din ni Lord yung tamang panahon for you, lalo na 'pag nakikita niya na talagang sinisipagan mo at nagtitiyaga ka, hindi ka sumusuko, okey? So yun, dati sinasabi ko, "Lord, impossible pa sa'kin talaga makuha ko yung mga ganito, mga ganitong goals ko, very impossible talaga kasi ganito lang naman yung sahod ko." But then, hanggang sa binigay niya sa'kin yung mga opportunity na, ay possible po pala talaga. So, wala talagang imposible kay God, 'di ba? Ibibigay at ibibigay niya yung para sa inyo basta magtitiyaga lang kayo, 'wag kayong susuko. Hindi niyo naman malalaman na ito yung para sa'yo kung hindi mo susubukan, kung hindi ka magtitiyaga, at kung susuko ka agad ng hindi mo pinaghihirapan. Malay mo isang hukay mo na lang nandun na pala yung gold, 'di ba? Nakita niyo na ba yung gano'ng post sa Facebook? Yung isang hukay na lang nandun na yung gold na hinuhukay niya, pero nag-stop siya, kaya hindi niya nakuha yung gold. Sayang kasi isa na lang, eh, isang hukay na lang, 'di ba? So gano'n din tayo sa life natin, dire-diretso lang. Mag-focus kayo sa isang bagay, huwag talon ng talon sa iba't ibang opportunity, okey? Wait lang, 'di na ako nakapagbasa ng chat box. Dream board. Yes, tama 'yan. Maggawa kayo ng, dream board niyo. Wow, may kotse na kayo, ma'am. Opo, may kotse na po ako. May kotse na po kami. Thanks thanks po kay Lord. Kundi po dahil sa mga opportunity na binigay niya, hindi ko po makukuha 'yan, na dati ay imposible. Pero sabi ko nga sa kanya, walang imposible sa'yo, Lord. Alam kong gagawa at gagawa ka ng way." Tas ayun, hanggang sa binigay niya sa'kin yung ESL, tas yung ESL naging stepping stone ko para kay Forex, para dun sa Forex at sa iba pa, ayun. So yung dream to provide for my baby, totoo yan, yun. I love that verses. Born again Christian po kayo? Yes po, nag-a-attend po ako sa Victory, nag-a-attend kami sa Victory po every Sunday. Sino dito ang taga-Victory? Yes, nothing is impossible kay Lord. Sahod reveal, ma'am. Charot. Kaka-my day ko lang po niyang verse na 'yan. Yes, 'di ba? Sign na 'yan na magpatuloy ka. Ilang years na po kayo dito, ma'am? Basta I started native camp po 2018. 2018 po ako nag-start kay native camp. So that's 6 years ago, 'di ba? Manifesting, yes. Hindi ako nagsisi ma'am na umattend today. Thank you so much po. When I am afraid, I put my trust in you. Yes, magandang verse din 'yan. Naiiyak daw si Sheng. Thank you, thank you. One step at a time. Tama, one step at a time. Kanina pa po ba nag-start? Kakapasok ko lang po kasi naglalaba po kami. Okey lang po, recorded naman. So, ipapamigay ko yung link for recorded po. Sa pagiging ESL teacher mo po lang 'yan ma'am yung kotse niyo? Opo, hulugan lang po 'yan, 'di po 'yan cash. 3 taon pa lang po 'yan. True story 'yan ma'am, true story 'yan. True story ko po. Very good. Ayun, basta si Lord ang sentro mo sa buhay. Yes, totoo po 'yun. Same po kay Pastor Eric. Yes, kay Pastor Eric, sobrang galing na pastor, 'di ba? Taga saan ka, sa Sana? Victory Churches of Asia. Same po, Teach Victory po ako. Wow, kita-kits naman tayo sa church ng Victory. 6 years. Wow, same tayo ma'am, 'di nga lang kami sa Victory. Oo, 'yun. Oo, matagal na ako. Pero siyempre wala naman talagang overnight success. Lahat talaga it takes time. Ang mahalaga nag-i-start ka na, 'di ba? Kasi yung patalon-talon kayo sa opportunity, wala kayong nabi-build, 'di ba? Unlike 'pag naka-focus ka sa opportunity tapos consistent ka dun at dire-diretso ka lang, tuloy-tuloy ka lang, ayun, makukuha mo talaga yung goals mo. Kasi it takes years po talaga para makuha mo yung mga goals mo.
Pero yun nga, wag kayong susuko, yun lang po ang sikreto dun. Nabuhayan ako sa sahod reveal. Pastor dati papa ko nung buhay pa, ako lang pasaway. Pasaway ka. Na-inspire po ako. Thank you so much. Excited na tuloy ako mag-PD. Oo, mag-PD lang kayo, unlimited naman yun, eh. Wag niyong susukuan kahit nafe-fail kayo sa unang try, try lang ng try, mag-practice lang kayo ng mag-practice. Thank you po sa motivations. You're welcome. Magkano monthly ng 17 po, 17 BIOS po. Wow, galing naman po. Sana soon ako rin. Oo naman, makukuha niyo 'yan. Kung nakaya ko, makakaya niyo rin. Congratulations, ma'am. Opo, thank you so much po. Yes, unti-unti nang natutupad yung dream mo. Totoo po 'yan. Lagi po ako nagte-thank you kay Lord kasi unti-unti niya ng tinutupad ang mga pangarap ko. Basta sasamahan tayo ni Lord sa lahat ng plans natin. 'Pag may plans kayo, lagi niyong sasabihin kay Lord, ganito, ganyan, para sasamahan niya kayo in every step of the way. And I'm sure na makukuha niyo rin 'yun. Matagal na din ako inaaya kay Pastor Eric kasi yung kapitbahay namin. Yeah, sobrang galing po ni Pastor Eric. Madami kayong matututunan, ang galing niyang mag-explain. Gaano niyo po katagal nagamay yung pagtuturo po? 'Pag araw-araw mo kasing ginagawa yung pagtuturo, saglit lang, eh, saglit mo lang, mga ano, depende, iba-iba po kasi tayo ng ano, eh, ng pace, eh. Taga Northfields po pala kayo. Kumuha po kami ng hulugan diyan sa Northfields. Dun sa ano, dun sa bagong, ginagawa na ano, na site, dun sa medyo dulo na, nakalimutan ko, ano nga pangalan nun? Yung land nun sa loob nung ano, ayun baka alam mo yun, ah, Mes Susana, same born again Christian. Hindi po cash ang car namin, hulugan po. Salamat din sa motivations, ma'am, malapit na po ako sumuko. Wag kang susuko, dire-diretso lang. Wag kayong susuko, laban lang. Ma'am, kainis ka, kakaiyak. Thank you so much at hindi nasayang ang pagod ko. Ma'am, sahod reveal. Ayoko nga. May AD na, sana pala rin. Ayun, push mo 'yan, galingan mo sa AD ha, medyo matagal ang hintayan do'n. Matagal na din ako inaaya, ayun, kaka-inspire, salamat po. Parang ako lang ma'am, dami ko na nakita scam sa online. Oo, madami talagang scam sa online. Pero i-pray makakita ako ng tamang work, yun. Thank you po, basta tuloy-tuloy lang kayo ha. Any requirements ma'am? Saan, sa kotse ba? Janeline? Ma'am, question lang po, yung last kasi na training 184, 'di kasi ako naka-proceed nung batch kasi na-busy. 184 po ay hindi pa naman expire, within 6 months ka pa, so keri pa. Wow, nice. Price commission fellowship naman po ako. Ayos, hindi ako familiar po diyan. Same po, Christian din me, makakaya lahat dahil kasama natin si Lord, totoo 'yan. Thank you so much, Luis. Salamat po sa payo. Thank you, guys. Yung car namin 20K bigat. Ayun, may car na din si Jana. Ayun, going back na ba? Ang dami. I hope it's never too late for me. Oo, hindi pa po late. I'm already 52 years old. Yes po, hindi pa po late, wala pong late. Kahit anong age, yung iba 60, dun pa lang nag-start na makuha yung dreams nila, 'di ba? So, walang late po. Go lang, push lang ng push hanggang makuha natin ang, dreams natin. Ayun, si Susana taga Northfields din. Ako po, gaano ko ba katagal, mga 6 months, basta araw-araw, eh. Tapos, nakikita mo na yung mga behavior ng mga magiging student mo, gano'n. Ma'am, eto pinag-pray ko kay Lord na magkaroon ng work from home, na maka-attend sa church service na wala ako sa Jollibee gawa o yun, 'di ba, malay mo Rose Ann, ito na yun. Sana makapasa na sa PD. Na-inspire ako, parang akala ko hindi na ako tutuloy kasi nung first try ko sa PD ang laki ng probs ko sa pronunciation. Ayun, tama, wag kayong matakot, basta try lang, okey? Wait lang, ayan. Medyo trauma po bumalik sa church, pinagde-dress ka si Hashi. Pinagde-dress ka ba? Ano ba yun? Si Hachi. Pinagde-dress daw siya sa church. Ano kasi, Ay, parang yes, yan. ikaw born ewan baka nga. So, malapit na po ba ma-expire ang 179? Hindi pa po, matagal pa yun. Can I ask question verbally, Ma'am Adele?
Sure McCoy, later na mag-mute lang, i-mute ko lang sila. Ma'am, paano mag-rejoin? Natakot ako sa PD at mismong demo. Wag kang matakot, naka-guide naman kami sa'yo all throughout. Sa Pinas lang may word na late. Filipino time. Yung mga roles masisipag yan. Oh, yes, totoo yan. At saka lahat naman tayo masisipag, 'di ba? So yun, let's ano na ba, let's ano na, go back na. So ayan, nasaan na ba tayo? Nawala na tuloy ako. Ayun. So, sino-sino dito yung familiar kay Forex, guys? Meron ba ditong familiar na kay Forex or yung iba hindi pa? Sila po. Me. Yun, ayos yan, may familiar na pala kayo kay Forex. Pero yung iba, hindi pa. How about yung mga hindi pa familiar? Napapanood ko lang sa ads. Puwede malaman headset na gamit niyo? In-play po gamit ko, Slight lang ma'am, ayun. Start po paano po mag-forex trading? Hindi ako familiar. Ayun, sige. Familiar pero na-scam me before. 'Pag sa forex, 'wag kayong mag-i-invest ng pera. 'Wag niyong ipapa-trade sa iba, dun kayo mai-scam. Dapat kayo po ang mismong magte-trade ng pera niyo, para hindi po kayo ma-scam. Okay. Basta remember, when it comes to forex, ang pera mo, ang investment mo dapat hawak mo. Dapat ikaw ang magte-trade sa trading account mo. Huwag mong ipagkakatiwala sa iba na ite-trade niya para sa'yo. Huwag po. Possible ma-scam kapag gano'n. Okay, tandaan niyo po 'yun. 'Pag forex, pera mo, trade mo. Huwag mong ibigay sa iba para i-trade nila, okay? Pamilyar ng konti pero no idea kung paano mag-invest. May nagte-train din po ba sa inyo forex? Okey, so yun nga, 'pag naka 9 months na kayo, 'pag naging teacher na kayo ta's naka 9 months na kayo sa JMG, magkakaroon kayo ng free forex training. So ngayon bibigyan ko kayo ng idea, insights about forex para mas ma-excite kayo. Para mas mag-take action kayo. Ay kailangan ko ng pumasa para after 9 months may forex na ako, 'di ba? 'Wag kayong mainip kasi imagine kung mag-stop ka ngayon, dadaan at dadaan yung 9 months, 'di ba? Dadaan at dadaan yung 9 months. Let's say hindi ka nagpatuloy, after 9 months, feeling mo nasaan ka na after 9 months, 'di ba? Same pa din. Pero kung ngayon pa lang nag-push ka na ng push, after 9 months or let's say 12 months para dun sa hindi pa nakakapasa, at least after 12 months may inaasahan ka na, "Ay after 12 months makakapag-train na ako sa forex. So i-start ko ng gawin yung forex na 'to." 'Di ba? So gano'n, huwag kayong hihinto. Basta isipin niyo na lang, mas maganda na may inaasahan ka na sa ganitong time, kahit matagal pa 'yan, dadating at dadating 'yan. Mabilis na yung panahon ngayon, 'di ka maiinip, "Ay naka 9 months na pala ako, qualified na pala ako sa forex." 'Di ba? Yun yung yung importante dun, yung meron kang nilo-look forward. Ma'am, nung newbie po kayo, kamusta po experience niyo po? Nahirapan po ba kayo? Sa ESL po ba? Opo, nahirapan po talaga ako. Ma'am, is it possible to earn six-digit income here? Possible kasi may mga top na nandun sa makikita niyo yun sa ano, kung nandito si Sir Martin, nandito ba si Martin? Sabi niya kasi before, nagba-browse siya dun sa native camp, tapos ang pinaka-highest na nakita niya na nag-e-earn is 150. That's per cut-off lang. So, ayun gano'n. Makukuha niyo 'yun, gagalingan niyo lang. Possible 'yun, walang impossible. Basta gagalingan niyo, yung ratings niyo hindi niyo pababayaan. 'Pag tumaas ang ranking niyo, plus yung mga incentives, kayang-kaya 'yun. Okey? Yes, 150K, totoo 'yan. Si Martin ang nagsabi nun kasi mahilig yun magba-browse, Ako kasi hindi. So yun, na-share niya nung last seminar, ayun. Okey, so yung leading teacher ba yun ma'am, si Mary? Hindi ako sure kung sino, tanong mo kay Martin. Um, nung una, Rachel, 'pag newbie ka, hindi naman aabot ng 6 months na mahihirapan ka kasi isang student pa lang kumbaga mawawala na yung ano mo, mawawala na yung kaba mo,
magiging parang natural na sa'yo yung pagtuturo, ayun. Pero dapat lang talaga energetic ka, tapos dapat hindi maboboring yung student mo. Kasi 'pag boring yung student mo, prone yun para i-rate ka niya ng mababa, plus hindi na siya babalik sa'yo. So, yung matataas na earnings na yan meron na silang maraming regular students. So, yun yung i-goal niyo, magkaroon kayo ng maraming regular student, okey? So, ayun. So, alam niyo ba na ano, na it takes 2 years para maipon ko yung pinang-forex ko. Kaya kayo guys, promise ang swerte-swerte niyo kasi libre niyong makukuha yung, forex na yan. Ako, dati talaga, pangarap kong makapag-training sa forex pero ang mahal, 50K ang enrollment, tapos dun sa iba 150K pa, 200K. Ganun po kamahal ang enrollment kung gusto mong matuto mag-forex. Imagine, 'di ba ang mahal at ang hirap po ipunin ng gano'ng amount. Kaya it takes, 2 years sa'kin para maipon ko yung gano'ng amount, yung 50K nga lang yung naano ko, eh. Kasi 'pag ang income mo is minimum wage lang, talagang sobrang hirap ipunin nun, 'di ba? 33 na nga ako, eh, nung mga panahong ano pa lang hindi ako nakakapag-ipon kahit piso. Pero dahil gustong-gusto kong matutunan yung forex, talagang pinagsikapan kong ipunin yung pang-enroll ko dun. Talagang nagtipid ako ng bonggang-bongga. Pero kayo, hindi niyo na kailangan magtipid ng bonggang-bongga para makapag-aral ng forex. Kasi libre niyo yon makukuha basta mag-stay kayo, basta 'pag nasa JMG na kayo at naka 9 months na kayo, makukuha niyo yon ng libre. Okey, ayun. Maganda po ba ang forex? Yes po, sobrang ganda po ng forex, promise. Magbibigay ako ng insight sa inyo after this. So ayun, yung pera kasi guys, bakit 'di ba kahit ang mahal-mahal nung enrollment pero talagang pinagsikapan kong ipunin, bakit? Kasi, listen carefully everyone, kasi yung pera, pera lang 'yan, nauubos, 'di ba? Punta ka lang ng palengke or mall, mauubos na agad yung pera mo. Pero yung pera na ginamit mo para makakuha ka ng skill, hindi, 'di ba? Hindi mauubos 'yan. Yung skill na nakuha ko or yung skill na makukuha niyo, that will help you produce money over and over again. Unlike dun sa money na ginastos mo lang sa palengke, sa mall, wala na yun, naubos na. Pero yung pinanggamit mo sa skills, yung skill na yun magagamit mo to produce money over and over again, tama? Ayun. Yes, ang skills hindi yan makukuha sa'yo. Kaya wag kayong manghihinayang, 'di ba? Your skill will help you to produce money over and over again, lifetime, tama? So yun, ESL helps me talaga. So naging stepping stone ko siya para makapag-enroll ako at madagdagan yung source of income ko. So ganun. So yung forex kasi guys, hindi siya basta-basta. So it's an high-end business kasi it offers a lifetime opportunity, time, and financial freedom. Promise, totoo yun, possible yun kay forex. Kaya dati sabi ko imposible, pero posible pala. High-end business yun. Kaya 'pag nag-enroll kayo dun talagang libo-libo ang gagastusin niyo, matutunan niyo lang yun. ESL po and, forex po ang source of income ko ngayon. Kaya ako din nag-aaral ako ibang language. Yes, puwede po yun. So yun, gawin niyo din yung ano, yung ginawa ko. So let's say yun nagustuhan niyo yung forex, kasi 'di ba, bibigyan ko kayo ng insight, eh, later, in a bit lang. So about diyan. So since kasama 'to sa puwede niyong makuha 'pag pumasa na kayo, kung wala kayong pang-enroll pero gustong-gusto niyong mag-forex, gawin niyong stepping stone yung pagiging ESL. Huwag kayong sumuko, okey? Be patient. Yun nga, as I mentioned earlier, ang mahalaga
may aasahan kayo na pagdating ng ganitong panahon puwede mo na siyang makuha. Kasi whether you like it or not, dadating yung panahon na yun. Ang pinagkaiba lang 'pag huminto ka, wala na. Pero 'pag nagpatuloy ka, meron, okey? So, sa mga interested na diyan malaman kung ano yung forex, ayun, bago tayo mag-proceed sa forex, discuss ko muna yung iba pang perks na makukuha niyo. Kasi baka nakalimutan niyo na, okey? Wait lang, hindi ko talaga nagamit yung ano ko, yung yung ginawa ko. So yun, we all know, everyone na there's a lot of na may mga advantages at disadvantages, 'di ba? There are two ways para mag-apply kayo or maging ESL kayo. So una, puwede kayong mag-apply directly kay Native Camp. Sino dito yung gano'n? Nag-iisip mag-apply direct, kumukuha lang ng idea sa training, after that magda-direct na. Be honest. Alam ko may mga gano'n. Kumukuha lang ng idea sa training tapos after no'n aalis na, magda-direct apply na kay Native Camp. Tapos ending, hindi pumasa kay Native Camp, bumalik ulit. Pero 'pag gano'n, 'di na kami tumatanggap. Baliw ka talaga, Carlos. Pero nag-ano ka, nag-AD ka sa'kin, eh, 'di ba? Pasado ka na nga, eh, mag-start ka na nga, eh. Buti hindi mo tinuloy. So 'yun, alam ko may mga gano'n, aminin, 'di ba? Pero okey lang naman 'yun, hindi naman masama 'yun. Ma'am, paano pala 'pag 6 months na tapos 'di ka nakapasa, magbabayad pa ba ulit? Basta active kayo, pero hindi abot ng 6 months 'yan, basta consistent ka. Oo, may gano'n talaga, promise. Ginagawa lang nilang ano, yung, training ta's after nun 'pag alam na nila yung gagawin mag-a-apply na sila directly. So, okey lang naman yun. Oo, puwede niyo namang gawin yun, 'di ba? Hindi naman namin hindi naman namin inaalis sa inyo yung gano'n, eh, na puwede kayong mag-apply directly. Oo, totoo 'yan. Yung advantages kasi guys 'pag nag-apply kayo directly kay NC wala kayong babayaran na admin fee, 'di ba? Wala kayong babayaran, ta's wala din kayong babayaran na training fee, 'di ba? Yun nga lang ang disadvantages nun, wala kang guidance. Walang magsasabi sa'yo kung anong dapat mong gawin 'pag ganito, tapos self-study ka lang, 'di ba? Tapos pagdating mo sa demo lesson, ay surprise hindi pala ganito yung napanood ko sa YouTube, iba pala. So yun yung disadvantages 'pag nag-apply ka. Tapos 'pag naging teacher ka na, tapos nag-apply ka directly, hindi mo rin alam yung mga tips na kung ano ba yung kailangan mong gawin muna bago ka mag-start, 'di ba? 'Pag dito kay JMG, sasabihin namin sa'yo, "O, wag ka munang mag-start sa ganito, kasi dapat may 5 star ka muna." Gano'n. 'Pag hindi alam yon nung mga nagda-direct, ayun. Tapos 'pag nag-apply naman kayo through, yun nga JMG, you will know all the effective ways to earn big. Sasabihin namin yun sa inyo. Pero siyempre dapat 'pag sinabi namin yun susundin niyo. Kasi 'pag hindi niyo sinunod, hindi rin magiging effective kasi hindi niyo ginawa, 'di ba? Tapos may 5 star kayo when you start. May shinare dati si Martin na SS, eh. Usapan nila dun sa GC ng Native Camp sabi, "Ay sa mga agency lang pala may 5 star. Nag-start ako wala akong 5 star." Sabi niya, "Kaya wala akong student." Hindi ko kasi na-save yung SS na yun. Pakita ko sana, kaso hindi ko na-save. So yun, ang maganda 'pag nandito kayo sa JMG meron kayong 5 star agad. Kaya 'pag nag-start kayo, madami kayong student, ganun po. Tapos may support system, yun nga yung sinasabi nila Jeneline, may support system tayo na 'pag bumaba yung ratings niyo, ihe-help namin kayo para mapataas ulit. But hindi yun magic na after 1 week, eh, mataas agad. Depende pa rin yun sa inyo, okey? Tapos yun nga, meron kayong free forex. Hindi mo yan makukuha kay NC 'pag nag-direct apply ka. So mag-iipon ka pa ng 50K to 150K para makakuha ng training sa forex. Eh, puwede ko naman i-self-study yung forex, actually hindi. Maraming libreng, video sa YouTube. Actually puwede, pero hindi talaga. Kasi tinry ko din 'yan, i-self-study yung forex kasi wala nga akong pambayad before. So tinry kong i-self-study, hindi talaga kaya.
mauubos at mauubos yung pera mo. Masusunog at masusunog ang account mo. Hindi mo matututunan yung tamang ways pagka nag-self-study ka. Kasi may mga bagay na yes, puwede mong i-self-study. May mga bagay na hindi mo puwedeng i-self-study, 'di ba? For example, gusto mo mag-doktor, hindi mo puwedeng i-self-study yung pagiging doktor. Gusto mong mag-lawyer, hindi mo puwedeng i-self-study yung pagiging lawyer, 'di ba? So, gano'n din si forex, hindi mo siya puwedeng i-self-study. Kasi may mga bagay kay forex na dapat talaga merong magtuturo sa'yo, gano'n po. May free trainings din po sa forex. Yes, Luis, nasa orientation mo 'yan, 'di ba? Hatchie, ba't ka naiiyak? Charot. Ayun, meron 'pag pumasa na kayo sa training, nag-start na kayo ta's naka 9 months na kayo, meron na kayong free forex training. Nakailang nood na ako sa YouTube. Yes, totoo nung nagse-self-study din ako sa forex, hindi ko maintindihan yung mga red candlestick, yung mga green candlestick, ano ba yun, gano'n, ganyan. Hindi ko talaga na ano yun. Uy, ano yung tanong mo, ano, pangalan nito? Sino 'to? Yung pa-notice daw. Hindi ko pa natatabunan kasi yung mga chats niyo, ayun. Oo, totoo mas maganda talaga 'pag may trainings at yung mga may magtuturo talaga sa inyo. Yes, kailan tataas, kailan bababa. Totoo po 'yan. Ayun, ma'am ano po yun within 1 year contract bawal po umalis. Puwede na po 'pag after nung 1 year contract niyo sa JMG solo niyo na. Solo niyo na, wala ng admin fee na babayaran. For 1 year lang yun, yung 999. Pumapatak lang yun ng 66 per day. So, 'di ba, for 1 year lang. After nun, yun may forex ka na, may ano ka pa, alam mo pa yung mga gagawin mo, ayan. After 1 year, yes, wala na pong 999, hanggang 1 year lang po yun. Meron pong free training, yes. Okay, so be one of us after 1 year. Kunyari tapos ka na sa contract, o-offeran ka namin ng ibang work, bukod dun sa ESL. Yung ESL mo lifetime na yan sa'yo. Puwede ka pang makaka-receive ng ibang task. For example, may client kami naghahanap ng ganito ta's kung gusto mo puwede kang i-train ta's ibibigay namin sa'yo yung, task na yun, that's additional extra income for you, gano'n. Okey. So yun, ang disadvantages is there is an admin fee nga na for a year 'pag nagpa-train kayo kay JMG, okey. Pero yun for 1 year lang, 'di ba? What is 1 year compare dun sa mga makukuha mo, 'di ba? Okey, so yun. So yun, perks na makukuha niyo, textbook training, nabanggit ko na siya kanina actually. So yun, may mga textbook training, attend kayo everyday para continuous yung learnings niyo, 'di ba? At hindi kayo mapag-iwanan kung may mga updated. Tas yun, support system, nabanggit ko na rin 'to kanina na 'pag bumaba ang ratings mo, meron tayong support system to help you. Pero hindi magic, kailangan magtutulungan tayo. Tas yun, free forex training yun, that's actually a token of appreciation by providing a high-end opportunity for loyal and consistent teachers. Yung mga nagtagal ng ano, yun yung parang a token of appreciation ni JMG para sa inyo, okey? At alam namin na deserve niyo talaga na makakuha ng mga gano'ng opportunity, okey? So ayun, so let's start, discuss ko na yung forex. Dun sa mga walang idea at dun sa mga konti pa lang ang idea. Konting insight lang 'to ha, kasi, ang totoong training natin ay 'pag naka 9 months na kayo, pagiging teacher. Pero kung natatagalan kayo sa 9 months puwede naman kayong mag-enroll sa labas, yun nga lang 50K to 150 ang gagastusin niyo. So hintayin niyo na lang, 'di ba? Gawin niyo na lang munang stepping stone ang ESL. So yun, ano nga ba yung forex? So, forex guys, foreign exchange, 'di ba? Exchange, forex. Okay, meaning po palitan po ng pera. Okay, kunyari pumunta ako ng, for example, sabi ng pinsan ko na nasa US, pero wala talaga akong pinsan sa US. Kunyari lang. Kunyari sabi ng pinsan ko sa US, "Cuz, alam mo ba next week tataas yung dollars kontra peso." So yun, siyempre nasa US siya, so maniniwala ako. Ginawa ko, yung 5,000 ko na peso pinamalit ko.
Punta akong money exchange, pinamalit ko yung 5K ko. Tapos naging $100. Binigyan ako ng $100 dun sa money exchange. Tas hinintay ko yung 1 week, kasi sabi nung cousin ko nga tataas. Tapos after 1 week tumaas nga, naging 55, 'di ba? Tapos binalik ko ulit yung $100 dun sa money exchange, binigay niya sa'kin 5,500. Kumita ako ng 500. Ganun po nagwo-work ang forex, palitan ng pera. Pero hindi totally gano'n ang gagawin niyo, na pupunta pa kayo ng money exchange, okey? Puwede niyo siyang gawin online. In-explain ko lang siya dun sa way na maiintindihan niyo. Okey, hindi niyo na kailangan pumunta ng money exchange at maghintay ng 1 week para kumita. Kay forex po, segu-segundo puwede kayong kumita, 'di ba? Kasi 'di ba sa money exchange um, kung napapansin niyo iba-iba yung ano niya, iba-iba yung rate. Merong ang $1 is 55.80, merong 56.10, iba-iba. Kasi nga every second naiiba yung, currency price niya. So, every seconds puwede kayong kumita kay forex. Puwede rin kayong matalo siyempre, trading siya, okey? Forex is also considered as an online business, kasi nga online siya. Basta may laptop ka, puwede kang mag-forex. Wala ako ka-idea-idea sa trade na 'yan. Magkaka-idea ka na. And pandemic proof din po siya. Kahit magka-pandemic, inflation ano din siya, panlaban din 'yan sa inflation. Kasi nga currency ang tine-trade mo. Bumagsak man, tumaas man, hindi maaapektuhan yung sweldo mo, yung value ng pera mo. Okey, yun yung maganda kay forex. Okey? Wait lang, so bigyan ko kayo ng insights. Insights kay forex, so achieve financial and time freedom, very, possible talaga 'yan kay forex. Ayan, so how to start? Paano ba kayo makakapag-start ng forex? So dapat meron kang computer. Actually yung cellphone puwede rin 'yan, pero mas maganda kung meron kang computer, mahirap kasing mag-analyze sa phone, okey? Dapat meron kang internet connection din. And, siyempre mayroon ka dapat na trading education at 'yun nga yung ipo-provide namin sa inyo basta naka 9 months na kayo. Tapos trading platform din, ituturo namin sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng trading platform and trading account. Kasi diyan mo ilalagay yung pera mo. Diyan ka mag-i-invest, hawak mo 'yan, walang ibang makaka-access niyan kundi ikaw lang. Again, huwag mong ipapagamit sa iba yung pera mo para i-trade nila, ikaw lang po, okey? So, advantages of forex, trade anywhere, kahit nasaan ka, kahit may gatherings, 30 minutes lang, 10 minutes lang, puwede mo yon gawin, makakapag-trade ka. Hindi mo kailangan, hintay sa harap ng laptop mo ng buong araw para makapag-trade, gano'n lang. 10 minutes a day, 'di ba, imagine 10 minutes per day or 30 minutes per day, kaya mo ng kitain yung. Actually, depende talaga yung kikitain niyo dito. Puwede kang kumita ng mamaya papakita ko sa inyo. 'Yun, basta spend 30 minutes per day, 'yun, 10 minutes puwede rin. Kaya nag-o-offer siya ng time freedom, kasi gano'n lang yung oras na kailangan mo. Ta's puwede mo ng gawin yung mga bagay na gusto mong gawin habang nasa bakasyon ka, 'di ba? Ta's minimal investment is $50. Nung nag-start ako, $50 lang din ang nilagay ko, 'di ba? So yun, no overhead expenses, wala kang babayaran na rent, wala kang babayaran na kahit na ano, yun lang. And yun, puwede kang kumita, tumaas man o bumaba ang currency price. Yun yung maganda kay forex, okey? So ang mga player ng stock market is mga institutions which is yung bank, yung mga insurance companies. So yung mga sino dito ang mga may pera sa bank, 'di ba? Sino dito yung mga may pera sa bank? So, yung pera niyo, yun yung ginagamit ng mga bangko para makapag-trade sila. Tapos ang binibigay na tubo sa inyo ng bangko ay 0.01 lang.
per year. Pero pinagkakakitaan nila yung pera natin araw-araw, segu-segundo sa forex, 'di ba? Tapos tayo naman, dito tayo nakasama kay retail traders. Wow, 6 digit daw, oh, bongga. Ayun, tayo, dito lang tayo nakasama sa mga retail traders, okey? So ayun, wait lang ha. Tapos 'pag nagfo-forex na kayo, ano-ano ba yung mga ite-trade natin 'pag nasa forex na tayo? So magfo-focus tayo dito sa 7 major currency pair. Euro, USD, ayan. As you can see, dalawa 'yan. Hindi puwedeng isa lang, 'di ba? Ayan, eto yung pinaka-major currency kasi ang galaw ng market dito is maganda. Unlike dun sa mga minor currency lang, okey? So, mas malalaman niyo 'tong mga 'to 'pag ayun, nagte-training na tayo sa forex. And ayun, eto i-explain ko sa inyo kung papaano kayo kikita sa forex, okey? Wait, ilabas ko yung platform ko para makita niyo. Ay bongga. Ay, sayang may trade ako dun, oh. Kinlose ko kasi sabi ko magfa-Friday na. Kung tinrade ko yun nanalo sana ako ng $50. Sayang. Kagabi yun, eh, 'di ba sabi ko tinanong ko sa'yo, Friday na ba? Kasi magko-close na yung ano, yung platform. Eh, may naka-trade ako dito na sell, tinanggal ko. Kaya nga kung di ko tinanggal yun, sayang. Sayang naman yung $50. Oo, 2.5 din yun, 'di ba? 5 minutes ko ay $50, oo, mga ano, mga 2,500 plus. Ay, ayan, hindi ako naka-mute. Pinarinig ko talaga sa kanila yun, charot. So ayun, ganito siya, ganito po ang forex, ayan. Ayan, naka-ano, naka-close ang market ngayon kasi Saturday, kaya walang gumagalaw na candlestick diyan. Sayang nga, oh, dito 'di ba, Christian, naka-sell ako dito kagabi, eh, pero sabi ko, ay Friday na, so baka maabutan ako ng close ng market, so kinlose ko na. Sayang, kung di ko pala kinlose siya, oh, ang dami nanalo sana ako, sayang. Pero mali yun. Mali yung ganong ano, mali yung ganong psychology 'pag nagte-trade kayo. 'Di ba, dapat hindi gano'n. So, sa forex kasi is 80% psychology, 20% yung skills. So, ituturo ko din sa inyo 'yan pagka nandun na kayo sa part na 'yun, okey? Ayan, so tuturo ko sa inyo kung papaano kayo kikita sa forex. Segu-segundo gumagalaw 'yan, ha, wala lang kayong nakikitang gumagalaw kasi sarado ang market ng Saturday, Sunday. Monday to Friday lang naka-open 'yan. So ganito po, let's say wait lang nasa gold ako, eh. Ayan, dito tayo kay Euro USD, okey? So as you can see nag-close po kaninang 5 AM ang euro kontra dollars sa price na 1.10852. Wait lang, mag-annotate ako. Listen carefully ha, para maintindihan niyo. Ayan, so eto yon. 'Yan, nakikita niyo ba? Maliit ba yung screen ko? Hindi 'yan oo, minsan 'pag nagsisimula ka sa forex may stress ka, pero 'pag alam mo ng i-manage yung psychology mo, yung discipline mo, hindi na. Ayan, so 'yan, nag-close ang price ng euro kontra dollar sa 1.10. Ito yung pinaka-ayoko, yung mag-a-annotate ako kasi ang pangit ng sulat ko sa annotation. 852, 'yan, 'yan. So 'pag pumunta kayo ng money exchange, ang palitan ng euro kontra, dollars, ayan. So ibig sabihin one euro, ayan ang pangit ng sulat ko. Ayan, €1 is equivalent to 1.10852 USD. Ayan, 'yan ang equivalent. Ngayon
Let's say, sa Monday, magte-trade ka. Okay? Kunyari, mag-a-analyze tayo. For example, dun sa base sa analysis natin, ang Euro USDI, ang Euro kontra USDI, bababa. Okay? For example, ang lumabas sa analysis mo, bababa ang price ng Euro kontra dollars. Ngayon, remember, pag bababa ang price, ang gagawin mo, magse-sell ka. Okay? Magse-sell ka pag bababa. Pero pag ang analysis mo ay tataas ang price sa Monday, magba-buy ka. Okay? Hindi ito yung literal na magbebenta ka. Dito lang 'yan. Sell, buy. Click mo lang yung sell, click mo lang yung buy. Gano'n. Okay? Ngayon, paano ka kikita kay forex? Ang tawag dito sa digits na 'yan ay pip. Okay? Tawag diyan, pip. Ngayon, 'pag magse-sell ka, kunyari, ang entry price mo, ito yung price ngayon, 'di ba? Tapos again, naisip mo or na-analyze mo na bababa yung price. So, ang gagawin mo, magse-sell ka. Ngayon, sa bawat pagbaba ng digits na 'to, panalo ka. Okay? Wait lang, burahin ko nga, ang gulo na. Clear my draw. Ay, nabura ko lahat. Ulit. So, 1.1085. Okay? Actually, yung 2, maliit na value niyan. So, hindi mo na yan isasama. Okay? 4 decimal places lang. Okay? So, ngayon, again, pag magse-sell, pag bababa ang price, magse-sell ka. Let's say, nag-sell tayo dito. So, 1085. Ngayon po, pag nag-1084, yan, 1083, sa bawat pagbaba po niyan, kumikita ka na po. Okay? So, for example, yung from 1085, naging 1050, kunyari lang ha, for example, yung 1085, naging 1050. So, ilang pips po ang panalo mo doon? Let's do the math. So, yung 1085, sinong magaling sa math dyan? 1085 minus 1050, that's 35 pips. Okay? So, ang panalo mo is 35 pips. Kasi tama yung analysis mo na bababa. Tapos nag-sell ka at bumaba nga yung price. Hanggang sa naging 1050. Okay? Meaning, nanalo ka ng 35 pips. So, magkano kaya yung panalo mo dyan sa 35 pips na yan? Kasi 35 pips is hindi pa naman pera yan. So, ngayon po, depende po yun sa lot size mo or sa position size mo. Okay? Depende yan sa laman ng account mo. For example, depende yan sa capital mo, ha? Para mas maintindihan, let's say na lang na 50 per pips. Na 50 per pip yung position size mo. Okay? So, para malaman mo kung magkano yung kikitain mo, yung 35 pips, imumultiply mo sa 50 pesos per pip. Okay? Lot size po yan, hindi po yan rate. Depende yan. Yung lot size is 2% ng laman ng account mo, ng trading account mo. Okay? So, i-times natin. Kasi 'di ba panalo ka ng 35 pips, ita-times mo 'yan sa 50 kasi ang tine-trade mo ay 50 pesos per pip. So, ngayon panalo ka po ng 1,750. Gano'n po nagwo-work ang forex. Okay? So, let's say, nag-buy ka naman. Okay? Kunyari, teka burahin ko muna.
Okay, so ulit 101.1085. Intindihin niyo na lang yung sulat ko, Based sa analysis natin, based sa analysis mo, aakyat. Aakyat yung price. So, ang gagawin mo, magba-buy ka. Okay? Ngayon po, 'pag nag-buy ka, mananalo ka po diyan sa bawat pagtaas ng price. For example, 1086, 1087, nananalo ka na niyan kasi tumataas na yung price. 1088 hanggang sa naging 95. Ayan. So, magkano ang panalo mo? Kasi nag-buy ka tapos tumaas nga yung price. So, nag-buy tayo. Ilang pips yung napanalunan natin? From 1.1085, 1.1095, that's ulit. 1095 minus 1085, that's 10 pips. Ayun, so 10 pips yun. So, kung ang lot size mo ay 50, so 10 mo times 50 is 500, nanalo ka ng 500. Paano kung ang lot size mo ay 100? So, panalo ka ng 1,000. Depende po yan. Depende sa position size mo. Okay? So, ngayon tingnan natin kung ilang pips yung possible sa isang candlestick. Check natin tong candlestick na 'to. Ay, dito na lang tayo. Hanap ako ng mahabang candlestick. Ayan, for example, ito. Lakihan natin. Check natin kung ilang pips meron 'tong isang candlestick na 'to. Okay? So, let's say wait lang, tingnan ko nga kung anong value 'to. Okay. So, 10787. Kanina pa. Wait lang. Pero para makuha niyo 'yan, puwede na lang nating itapat yung wait lang, sa candlestick, okay? So, para makuha natin kung ilang pips yung candlestick na 'to, kukuhanin natin yung open at saka yung close. So, ang open niya ay 10787, okay? Lagay ko dito, 10787. Tapos nag-close ang candle na 'to ng 10910. 1.0910. Pangit ng sulat ko. Ayun. So, i-calculate natin kung ilang pips 'yan. 1.0910 minus 1.0787. That's 123 pips. 123 pips. 123 times mo sa 50 pesos per pip if ganyan ang lot size mo or position size, nanalo ka ng 6,150. Puwedeng 30 minutes 'yan, puwedeng 4 hours, puwedeng daily, 'di ba? So, life-changing na 'yan. Dati kinikita ko 500, tapos ngayon kikita na ako ng 6,000 sa isang araw lang. 'Di ba, life-changing na 'yun. So, possible po talaga. So, habang tumatagal ka, habang dumadami ang experiences mo, at habang lumalaki ang position size mo, for example, yung 123 pips na yun, tapos nagiging confident ka na din sa trade mo, lumalaki na yung laman ng account mo, lumalaki na rin yung position size mo na instead of 50 pesos per pip, magiging 100 na, 'di ba? Kung 100 per pips na, so that imo-multiply mo na yan sa 100, so mananalo ka ng 12,300. Kaya po, depende ang income niyo diyan. Depende sa laman ng account mo, depende po sa, position size mo, gano'n siya. Pero possible talaga na kumita po kayo ng 100,000 diyan sa forex. In 1 month, in 2 months, possible po 'yun. Kasi nangyayari po talaga, okey? Yung position size po is 2%. Kumbaga ang risk management kasi, ituturo ko 'yun actually 'pag, nasa training na, is 2% lang po nung laman nung trading account mo. Okey, gano'n po siya. Kailan siya magiging risky, ma'am?
Actually kaya meron tayong, risk management para yon if ever mali man ang analysis mo, ang matatalo lang sa'yo is yung 2% lang. Kumbaga meron ka pang 88% na natitira dun sa account mo, okey? Ganun po siya. So magkano po minimum na investment? 2,500 po ang una kong capital dito nung nag-start ako. So inipon ko lang siya ng inipon, ginamit ko yung compounding na, strategy para mapalaki ko yung laman ng account ko. Kasi wala naman akong malaking capital, pang-capital dati. So yun. 2,500 nga 'di ba nung nag-start ako? Oo, nung nag-start ako 2,500 ang nilagay ko sa account ko. Pero siyempre hindi mo maiiwasan na talaga 'pag nag-start ka masusunugan ka talaga ng account, 'di ba? Kaya, ang best teacher mo talaga sa trading ay yung experiences mo, kasi nangyayari talaga sa'kin 'yan. So ang sa 2,500 ang pips namin is 50, hindi po, example ko lang yun. Hindi siya talaga 50. Mas okey siguro kung 10K puhunan para malaki potential income. Oo, malaki-laki na din yun. Dati yung kasamahan ko mag-train, siguro meron siyang siguro mayaman-yaman siya. So ang capital niya 150, tapos nanalo siya isang araw 75K, 'di ba bongga? So siya yun, hindi ako yun, ayun. So ganyan nagwo-work yung forex, ayan. Ituturo ko yan sa inyo kung papaano mag-analyze, gano'n. Wait lang, alisin ko lang yung drawing. Okey, so gano'n po. Ganito ang itsura po ng trading account, ayan, ganyan. Ayun, so how to trade forex? Yun magte-trade ka ng forex, gamit yung analysis using different strategy. And of course yun, mag-a-analyze ka when exchange rates will go up or down. Gano'n po mag-trade kay forex. At yung mga strategy na yan, yung mga analysis na yan kung papaano, yun po yung ituturo ko sa inyo 'pag naka 9 months na kayo. So yung sa mga malapit na diyan mag 9 months, tuloy-tuloy lang, congratulations malapit na kayo, malapit niyo ng makuha ang skill ng forex. And yun, matutulungan kayo nito. Okey, so any question? Actually ito na yung end ng ating, ah, training for today. Wag kang mainip Myra, dadating ka din dun basta wag ka susuko. Tuloy-tuloy lang, okey? So questions? Sana may natutunan kayo. Tinakam ko lang talaga kayo sa forex, charot. Oo, tama. Mag-focus muna kayo kung papaano niyo maipapasa ang demo niyo, one step at a time. 'Pag pumasa na kayo sa demo, magtuturo na kayo at magwe-wait na lang kayo ng 9 months, 'di ba? So, question? Kaya niyo po 'yan. Oo, kaya niyo 'yan, guys, 'wag kayong susuko. Okey, umpisahan ko na sa TQ. Oo, umpisahan niyo na everyone. Ang mahalaga umuusad kayo araw-araw, kahit maliit na usad lang 'yan. 'Pag inaraw-araw niyo 'yan, makakarating at makakarating din kayo. Alam niyo ba yung pinagkaiba ng small steps dun sa big steps, 'di ba? Nakita ko yun sa ano, sa Facebook. Yung small steps mas madali niyang nakuha yung goal niya kasi naaabot niya yung ano, yung mga stairs, yung mga steps. Kaysa dun sa ano, kaysa dun sa big steps, hindi niya maabot yung ano, yung usad nung bawat step kasi ang laki ng steps, 'di ba? Yung recording, yes po, ise-send ko po sa inyo yung recording, para dun sa mga hindi nakapag-umpisa. May nalulugi din po ba sa forex? Yes, meron pong nalulugi sa forex. Meron po, depende po yan sa inyo. Depende yan sa inyong disiplina sa sarili. Yun po ang pinakaimportante sa forex, yung disiplina. 6 months na po ako next week, 'di pa naka-try sa PD. Hala, mag-try ka na, Ilang months po ma'am bago mag-expire ang train po? 6 months po. Ilang days ang training? Depende po yan sa'yo kung gaano ka ka-fast learner. Thanks po Mama Del, nakaka-inspire talaga. Thank you so much po, Mommy Belma.
Thank you so much for all the ideas and motivations. Thank you so much, everyone. Huwag kayong susuko, ha? Go lang ng go hanggang makuha niyo yung mga goals niyo in life. Gawa na kayo ng vision board, gawin yung wallpaper o kaya idikit niyo dun sa pader na makikita niyo paggising niyo sa umaga. Okey? Thank you so much, guys. Send ko sa inyo yung recorded video nito. Send ko sa GC. Salamat ng marami sa oras niyo. End ko na, ha. Salamat. Thank you. Mama Del, ano requirements daw? 4 wheels. Ano lang, proof of income. Proof of income lang, tsaka ID. Thank you so much, guys. Thank you so much. Welcome. SB na, yes. Start your small steps today. Thank you. Stop ko muna yung ano, recording.